Bago matulog, guys, alam mo, papakita ko lang sa inyo yan, ha. Yan, tandaan nyo yan, ha. Yan na lang ang nagpapainit dito sa buong bahay namin. Sana, sa Martes, dahil may trabaho ako, Martes, Huwebes, sana, sa pagpasok ko ng 3 hours and a half, ay wala nang mawala sa bahay, lalo na yan. Kasi yung mga blouse ko, iba kong damit ay nawawala. At sana, hindi ko makita. Dahil kapag nakita ako, promise, ang susuot mapapahiya sa akin. Tandaan niyo yan. Ako yung tipong tao na lahat ng gamit ko, alam ko na akin. At kung may katulad man, hindi ko na problema yun. Dahil marami akong gamit na nawawala. Mula doon sa, basta nawala. Mula sa ohos, nawala ang gamit ko. Kailangan ko magbawas dahil kailangan ko mag-move dapat sa Pilipinas. Dahil may ahas pa rin na bubuntot-buntot sa akin. Kaya hindi ako makapag-desisyon na umuwi for life, for good. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako mamamatay kapag nasa Pilipinas ako. Pero kapag nandito ako sa abroad, mamamatay akong dilat ang mata ko. Bakit? Dito, hindi ka pwedeng mag-business nang walang permit. Hindi ka pwedeng mag-barbecue sa labas nang walang permit. Hindi ka pwedeng maghanap buhay kung anong gusto mong maisip para mabuhay ka sa mundo. Ito, sa totoo lang naging worse ang buhay ko sa country nito. At hindi ako hihinto. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, guys, bago kayo mag-abroad, isipin nyo mabuti. Kaya ka bang ipagtanggol ng asawa mo? Dahil dito, hahawakan ka sa liig na hindi ka makakilos. Na kailangan mong sumunod-sunod sa kanila dahil magkamali ka lang. Promise mawawalan ka ng trabaho. Pero based sa mga na-experience ko, yung mga naranasan ko, lahat ng pakikisama ginawa ko. Lahat ng pagtitiis ginawa ko. Lahat ng pasensya ginawa ko. Pero guys, hindi pala nag-work yun. Wala yung kwenta sa kanila. Kasi sa tuwing inaapak-apakan kanila, nag-i-enjoy sila kakasira ng buhay mo. Kaya bago ka mag-asawa ng Danish, tandaan nyo guys, ang Danish, kapag siniraan ka ng isang tao, sa susunod asahan mo buong mundo na ang kalaban mo, kakasira sa'yo. Pero tandaan mo, pag hinamon mo ng lighties yan guys, kanya-kanya yan silang alis. Bakit? Mga duwag yan sa katotohanan. Hindi yan marunong umamin ng mga atraso nila sa'yo. Bagkos, magpaka-proud yan na Danish sila at nandito ka sa country mo. Kaya kailangan, para kang tuta nila na sasabay at susunod-sunod kung ano ang gustong gawin nila sa'yo. At lahat ng ibibintang, promise ibibintang sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, bago ka mag-asawa sa country ito, pag-isipan mong mabuti. Dahil based sa mga na-experience ko, lahat ng kahihiyan guys, hindi gwapo ang naging asawa ko, yes. Pero lahat ng kahihiyan, pasan ko. Lahat ng kamalasan sa mundo, pasan ko. Lahat ng pang-iinis at iyak, naranasan ko. Dito ko naranasan lahat ng hirap na hindi ko naranasan dapat sa Pilipinas. Pero naranasan ko dahil sa mga inggitera at maninirang tao na walang magawa kundi magsinungaling. Kaya yung naninira sa akin, kamag-anak ko man, tandaan mo ang mukha na ito na sinisira nyo. Someday, isasampal ko sa pagmumukha nyo kung paano nyo winarak ang pagkatao ko at kung paano kayo mag-utos na patayin yan. Patayin, tandaan nyo, hindi ako manok na pwede nyong patayin at lunukin nyo kung gusto nyong lunukin.